Sa mundong puno ng mga maskara, may mga taong sobrang sanay na isuot ang kanila, na kahit kailan hindi mo mahuhulaan ang dilim na nakakubli sa likod ng kanilang mga mata. Pero tulad ng lahat ng maskara, hindi ito mananatiling nakasuot magpakailanman. Ang kasamaan ay may paraan ng pagsisiwalat ng sarili nito, kahit na sa pinakabanayad na mga aksyon. May mga palatandaan na nakakabahala, hindi maitatagong mga palatandaan na nagsasabing, lumayo kayo, delikado ang taong ito. Sa una, maaaring mukhang maliliit lang ang mga palatandaang ito, pero kapag nagsimula ka ng mapansin ang mga ito, mauunawaan mo kung gaano talaga sila katuso at kasuklam-suklam. Ang ngiti ay dapat mainit, nakakaengganyo, totoo. Pero ang ngiti ng isang masamang tao, ito'y malamig, planado. Isang klase ng ngiti na hindi umaabot sa kanilang mga mata na siyang bintana ng kaluluwa. Makikita mo ito sa paraan ng pag-angat ng kanilang mga labi, pero may kakaiba at nakakakilabot dito. Ngumingiti sila para manlinlang, para makaakit at mawala ang iyong pagbabantay. Alam nilang ang ngiti ay isang sandata at ginagamit nila ito ng bihasa. Kapag tumingin ka sa kanilang mga mata, hindi mo makikita ang galak o kabaitan. Makikita mo ang kawalan, isang glimmer ng kasamaan na nakatago lang sa ilalim ng surface. Ang masasamang tao ay nabubuhay sa kontrol. Ang matinding pangangailangang mangibabaw sa bawat sitwasyon, bawat pag-uusap at bawat taong kanilang nakakasalamuha. Hindi sapat sa kanila na basta mamuno lang. Kailangan nilang angkinin ang buong kwento. Maglalaro sila ng mga mind games, babaluktutin ang iyong mga salita at lilikha ng mga kaguluhan para lang manatiling may kontrol sa sitwasyon. Kontrol ang kanilang kayamanan. Hindi ka nila hahayaang gumawa ng sariling desisyon. Igagaslight ka nila hanggang sa pagdudahan mo ang sarili mong pag-iisip, hanggang sa maramdaman mong wala kang lakas at kailangan mo ang kanilang pag-aproba. Habang lalo sila nagkakaroon ng kapangyarihan sa iyo, mas nagiging delikado sila. Ang empatiya ang nagpapakatao sa atin. Ito ang kakayahang unawain ang damdamin ng iba, ang mailagay ang sarili sa kanilang kalagayan. Pero ang mga masasamang tao ay emotionally bankrupt. Wala silang pakialam kahit masaktan ka nila. At ang konsepto ng pagsisisi ay parang foreign para sa kanila. Sa katunayan, habang mas lumalaki ang sakit na naidudulot nila, mas lalo silang nasisiyahan. Kaya nilang sirain ang iyong buhay, dungisan ang iyong pangalan, o basagin ang iyong puso. At ni isang segundo, hindi sila mag-aalala o makokonsensya dahil doon. Napakalabo ng kanilang pagtingin sa sarili na kaya nilang bigyang katwiran ang kanilang kalupitan na para bang karapatan nilang saktan ka. Sa kabila ng kanilang manipulasyon, kalupitan at masamang mga intensyon, ang masasamang tao ay madalas mga bihasa sa panlilinlang. Babaluktutin nila ang mga sitwasyon para sila lagi ang maging biktima, ang inosenteng partido na nahulog sa bitag ng iba. Hindi nila kailanman aaminin ng kanilang mga pagkakamali, laging kasalanan ng iba. Kapag hinarap mo sila tungkol sa kanilang asal, mabilis nilang babaliktarin ang sitwasyon at gagawin nilang ikaw ang may kasalanan. Magsisinungaling sila, papalabasin ang mga kasinungalingan bilang katotohanan at lalaroin ng iyong compassion para magduda ka sa iyong sariling realidad. Isang paulit-ulit na siklo ng emosyonal na pang-aabuso na magpaparamdam sa iyo na ikaw ay nakakulong sa isang mundong palaging nakatapak sa mga eggshells. Hindi mo alam kung kailan sila susunod na aatake. May isang bagay na nakakabighani sa kanila. Alam ng masasamang tao kung paano ka akitin, kung paano ka papaniwalain, at kung paano ka mahulog sa kanilang charm. Kaya nilang maging labis sa kaakit-akit hanggang sa punto na halos imposibleng hindi ka mapalapit sa kanila sa simula. Alam nila ang tamang mga salitang sasabihin, ang perpektong mga galaw para maparamdam sa iyo na ikaw ay nakikita, pinahahalagahan at inaalagaan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, isang palabas lang ang lahat. Ang kanilang karisma ay isang maskara na idinisenyo upang akitin ka sa kanilang bitag. Gagamitin ka nila bilang piyesa sa kanilang masasamang laro. Gagamitin nila ang iyong mga kahinaan at pagdududa. Mamanipulahin ka gamit ang kanilang hindi mapigilang charm hanggang sa tuluyan mong mawala ang iyong sarili sa kanilang peking mundo. Ang gaslighting ay isa sa mga pinaka-nakakatakot na sandata sa arsenal ng isang masamang tao. Papalabasin nila na nagdududa ka sa iyong sariling realidad. Babaluktutin nila ang katotohanan ng buo hanggang sa hindi mo na kayang magtiwala sa iyong sariling mga alaala o pananaw. Pakiramdam mo'y parang nababaliw ka na,
na parang imagination mo lang ang lahat, pero ang totoo ikaw ay minamanipula. Hindi ito isang pagkakamali, ito ay deliberate. Alam nila eksakto ang kanilang ginagawa, at ang pinakamasaklap, baka hindi mo ito makita hanggang sa malalim ka ng mahulog sa kanilang mga bitag. Hindi sapat sa kanila ang saktan ng mga tao, kinatutuwa nila ito. Ang makita ang ibang tao na naghihirap ang nagbibigay sa kanila ng pakiramdam ng kapangyarihan, isang kasiyahan na hindi matitinag. Ito man ay makita ang ibang tao na mabigo, makita silang nahihirapan o simpleng malaman na sila ay nasasaktan, pinapalakas nito ang kanilang ego. Ipinagdiriwang nila ang iyong kamalasan, nagagalak sa iyong pagkatalo at nagsasaya sa mga sandaling ikaw ay natitisod. Ang kanilang kaligayahan ay nanggagaling sa iyong kalungkutan at yan mismo ang nakakatakot na tanda ng isang taong tunay na masama. Kung naranasan mong bigla na lang mawalan ng koneksyon sa iyong support system, sa mga kaibigan, pamilya at mga mahal sa buhay, malamang may isang masamang tao ang nasa likod nito. Inihiwalay ka nila sa lahat ng makakita sa kanilang maskara. Magtatarim sila ng mga binhi ng pagdududa, magsasabi ng mga kasinungalingan at mamanipulahin ka upang isipin na ang iyong mga mahal sa buhay ay wala sa iyong side. Pakiramdam mo'y parang wala kang matatakbuhan kundi sila lang. Ang pag-iisa ang nagbibigay sa kanila ng higit na kontrol sa iyo. Pinahihina nito ang iyong depensa na nagpapahirap para makita mo ang katotohanan. At kapag na-isolate ka na nila, magagawa nila ang anumang gusto nila. Ang mga masasamang tao ay hindi basta-basta nagagalit. Ang kanilang galit ay laging strategic. Gagamitin nila ang kanilang init ng ulo upang mang-intimidate, magtanim ng takot at magtatag ng kapangyarihan. Alam nila kung kailan sasabog, kung kailan mo sila hahayaan sa kanilang galit at kung kailan gagamit ng karahasan o mga banta para pasunurin ka. Ang kanilang quick temper ay parang isang sandata, isang kasangkapan na ginagamit nila upang panatilihin kang natatakot, upang kontrolin ka at tiyaking hindi mo sila kakalabanin. Habang naglalagay sila ng pasad ng kagalakan, sa kaibuturan hindi nila kayang makitang masaya ang iba. Ang iyong tagumpay, ang iyong kaligayahan at ang iyong kagalingan ay isang paalala ng lahat ng kulang sa kanila. Hindi nila kayang isipin na may ibang taong namumuhay ng mas magandang buhay, kaya gagawin nila ang lahat para mapatumba ka. Sa tuwing magse-celebrate ka ng isang magandang bagay sa iyong buhay, naninibugho sila. Ang kasamaan na hindi palaging ipinapakita ng malalaking galaw. Madalas ito nagtatago sa pinakamaliliit na mga aksyon, sa tahimik na manipulasyon ng mga salita at sa paraan ng pagpaparamdam nila sa iyo. Kung nakakaramdam ka ng pagkabahala, kung ang iyong kutob ay nagsasabi na may mali, pagkatiwalaan mo ito. Ang kasamaan ay madalas na nagsisimula ng subtle, pero palaging nariyan, nakatago sa ilalim ng surface. Ang susi ay makilala ang mga palatandaan bago pa mahuli ang lahat. Kapag alam mo na kung ano ang hahanapin, mapoprotektahan mo ang iyong sarili mula sa mga taong may pinakamadilim na maskara at hindi mo sila papayagang makalapit upang saktan ka.